tapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay manay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo nga'y sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating,
sa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit, magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Makarating, mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Isa pong mapagpalang umaga ng Miyerkules sa inyo pong lahat. Ngayon po ay April 7, 2021. Welcome po sa ating morning devotional dito po sa lumalaganap nating programa sa atin pong Hope and Love Media Ministry. Ngayon pong umaga ay mapalad tayo na muli nating nakasama at nakapiling si Pastor Ernie Sariola. Pastor, pwede kang bumati po sa ating mga viewers. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, sa lahat po ng tumutunghay at nakakarinig nitong ating napakagandang Hope and Love program. Sa inyo'y bumabati. God bless you and good morning to everyone. Ayan, thank you very much Pastor Ernie. At muli ninyong tinanggap ang ating paanyaya na kayo po ay maging tagapagsalita. Hopefully po, maging regular na kayong devotional speaker dito po sa ating programa. At of course, Pastor Ernie po ay district pastor dyan po sa Bawan. Ano po? Anong tawag, Pastor, na yung distrito? Central Batangas 1. Ayan, Central Batangas 1. Abay, parang magkatulad itong ating district. Sa akin na may Central Quezon 2. Ayan. Sa iyo na may Central Batangas 1. Ayan, dyan po sa lugar ng Bawan, Batangas. Ano po? Kaya ngayon pong umaga, tayo ay magalak, tayo humanda na makinig ng salita ng Panginoon. Napakaganda po ng ating topic. Talagang wag na wag po kayong aalis o maglilipat ng inyong channel. Ayan. Okay, so kami bumabati na agad sa lahat ng ating maaga pong mga viewers. Tayo po yung magpatuloy sa pamagitan po ng aking opening prayer at pagkatapos po ay ang ating theme song, Only Jesus, and right after the theme song ay ang pagbabahagi po ni Pastor Ernie. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, kayo po'y aming pinupuri.
ay aming sinasamba at pinasasalamatan sa isa na namang napakagandang umaga na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Muli ninyong binigyan kami ng buhay at kalusugan at higit sa lahat ay sa karapatang maglingkod sa inyo. Kasama ng aming mga viewers ay kami po'y salo-salong kakain ng spiritual na pagkain ngayong umaga. Ang inyo pong mga salita, Panginoon, na siyang aming magiging kalakasan sa buong maghapon. Pagpalain niyo po si Pastor Ernie sa kanyang pagbabahagi. At kami naman, samantalang makikinig, ito po'y aming maunawaan. Higit sa lahat ay maisakabuhayan at kami po'y magiging mapagpanagumpay na labanan ang anumang tukso at anumang pagkakasala. Salamat, Panginoon, na inyong tiniyak na kayo'y kapiling namin ngayon sa broadcast na ito kasama ng aming mga viewers, na ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace outpouring. Don't turn away, for his love can't be replaced. Let him rule your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him.
Magandang umaga ulit sa ating lahat. Ngayon po umaga, hayaan po ninyo na tayo magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon at ating tanggapin ito bilang pagkaing espiritual at magsilbing kalakasan ng ating buhay para sa buong maghapong ito sa ating muling pagharap. Ating tunghayan ang tema na may pinamagatang hindi ka mapipilit ni Satanas na magkasala. Guys, kung kayo anyayahan muna, tayo muna sama-samang yumuko. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, dakila po naming Diyos sa umagang ito. Itinatagubili namin at inilalagak namin ang mga aming hiram na buhay. Sa amin pong pagtunghay ng iyong mga salita sa umagang ito. Amin pong hinihiling ang kapangyarihan at ang karunungan na bumula sa kaitaasan ng aming sama-samang tanggapin at maranasan. Pagpalain niyo po ang inyong mga tagapagkinig, ang lahat ng tumutunghay sa pamamagitan po ng mga butil ng katotohanan ito. At ang inyong lingkod, gamitin yung daluyan ng pagpapala, instrumento kung papaano ito'y aming matatanggap na may pagpapasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi po rito ay hindi ka mapipilit ni Satanas na magkasala. That's true. Totoo yan mga kapatid. Sabi dito, sa talata ng Mateo 4, Gs. Ito yung isa sa tatlong pamamaraan kung paanong sinubok ni Satanas ang ating Panginoong Hesus doon sa ilang. Siyerto. Pero ito yung pinaka-kuwan doon sa tatlo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus kay Satanas, inutusan niya si Satanas, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, iyong sasambahin ng Panginoon mong Diyos. Ang ganda, no? Ito yung pinaka-ultimatum na pangungusap ni Jesus kay Satanas. Ang utusan si Satanas na siya'y lumayas. At marami na gustong ipagawa ang ating Panginoon. At sabi rito, hindi tayo kayang pilitin na Satanas na gumawa ng kasamaan. Totoo yan, kapatid ko. Hindi niya kayang kontrolin ang isipan malibang ito'y isuko sa kanyang pangangasiwa. Ano ha? Malibang ito'y isuko sa kanyang pangangasiwa. Okay? Ang sabi riyan, kinakailangan mo ng sabi roon ay pumayag ang kalooban. Kailangang bumitaw kay Kristo ang pananampalataya. At tsaka niya maisasagawa ni Satanas ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. May mga bagay pa na dapat ay tayo bilang ang mga tao nilalang ay gawin para makontrol, para makapasok ang kaaway sa ating buhay. Ito ay ang pagpayag ng ating mga kalooban at the same time yung pagbitaw ng ating pananampalataya. Diyan pa lamang makakagawa ang kaaway, mga kapatid ko. Sabi riyan, ngunit ang bawat makasalanang kagustuhang minamahal natin ay nagbibigay sa kanya ng balwarte. Anong ibig sabihin yan? Inilalagay niya tayo, binibigyan niya tayo ng place kapag tayo mismo, ang sabi riyan, ay mayroong kagustuhan na papaghariin natin. Yan. Ang makasalanang kagustuhan. Yung tinatawag na pita ng laman, mga kapatid ko. Ilalagay niya at pagkakalooban niya tayo ng dako ng lugar. Pag sinabing balwarte ay yan ay isang lugar o isang dako na pwede kang maghari kapag ipinahintulot mo. Yan, bawat punto kung saan nabibigo tayong tumugon sa pamantayan ng Diyos ay bukas na pintuan kung saan maari siyang pumasok upang tuksuhin at wasakin tayo bilang tao. Ano? Talagang napakaganda nito, mga kapatid ko. Once na hindi natin maabot yung kasakdalan, yung pamantayan ng ating Panginoong Diyos, it is the way at it serves as a step kung paano ang kaaway ay makakagawa ng pamamaraan para siya ay makapasok upang ikaw at ako, mga kapatid, ay tuksuhin at ang sabi rito ay wasakin. Bawat kabiguan o pagkatalo
sa bahagi natin ay pagkakataon sa Kanya na ipahiya si Kristo. In every human, kapag ang isang tao ay kanyang naigupo, naibaksak, ito'y nagpapakita lamang na kung saan ay ang ating Panginoong Diyos ay naipapahiya ng tao sa ating pagpapatalo, sa ating pagkakaloob ng ating kalooban, at sa kawalan ng ating pananampalataya. It is one way on how we put God in a shameful scenery of our life, mga kapatid ko. Nang sipiin ni Satanas ang pangakong sabi ni Satanas doon sa puntos na siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, inalis niya yung, sabi rito, inalis ang mga salitang aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Iyon ay sa lahat ng mga daang pinili ng Diyos. Alam nyo, tumanggi si Jesus na lumabas sa landas ng pagsunod. Sabi riyan, habang nagpapakita sa sakdal na pagtitiwala sa kanyang ama, hindi niya inilalagay ang kanyang sarili na hindi inuutusan. Sa isang kalagayang mapipilitan ang kanyang ama na iligtas siya mula sa kamatayan. Iniisip kong mabuti mga ang senaryong ito. Doon sa sinasabi ni Satanas, doon sa tukso, na gustong mapapangyari ni Satanas sa ating Panginoong Hesus ay pwedeng sumunod ang ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo ba, nakita ko rito na yung puntos na gustong ipakita ng ating mensahe o ng ating babasahin ng ating leksyon sa umagang ito ay may kinalaman sa tinatawag na obedience, allegiance, trust. Ito yung puntos po rito eh. And this is the reason kung bakit ang sabi rito ay tumanggi si Jesus na lumabas sa landas ng pagsunod. Hindi si Satanas ang mag-uutos at hindi si Satanas ang dapat sundin ng ating Panginoong Hesus. Ito yung nakikita ko rito. Kundi yung patuloy na pagsunod at pagtitiwala ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Diyos Ama, mga kapatid ko. And this is the reason kung bakit siya ay tumanggi. Habang nagpapakita ng sakdal na pagtitiwala sa kanyang ama, hindi niya inilagay ang kanyang sarili na hindi inuutusan sa isang kalagayang mapipilitan ng kanyang ama na iligtas siya mula sa kamatayan. Anong gustong ipahiwatig nito? Ayaw ng Panginoong Hesus na ang Diyos Amay mapipilitang iligtas siya dahilan sa puntos na ipinagkanulo ng Diyos Anak ang kanyang Diyos Ama sa pamamagitan ng pagsunod sa kaaway. No. Na kaya lamang mapipilitang iligtas siya ay dahil no. Ang puntos dito mga kapatid ko ay ang ating Panginoong Hesus ay nais niyang siya'y patuloy na ang kanyang pagsunod, ang kanyang pagtitiwala ay nakalaan sa Diyos Ama lamang, mga kapatid ko. Okay? Sabi riyan, habang nagpapakita ng sakdal na pagtitiwala sa kanyang ama, hindi niya ilalagay ang kanyang sarili na hindi inuutusan sa isang kalagayang mapipilitan ang kanyang ama na iligtas siya mula sa kamatayan. Ang ganda. Tama, mga kapatid ko. Hindi niya pipilitin ang providensya na dumating upang iligtas siya. Yung providence, mga kapatid ko. Siya at sa gayoy mabibigong magbigay ng halimbawa ng pagtitiwala at pagpapasako. Yun ang maganda rito mga kapatid ko. Kaya makikita natin na sa kabila ng lahat ay napakagandang mananatili yung tinatawag na pagpapasakop, mananatili yung pagtitiwala katulad ng ipinahayag at ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Diyos Ama. Ipinahayag ni Jesus kay Satanas, nasusulat muli, God knows, Jesus Christ knows what it is been written. Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ang mga salitang ito ay ganun ding winika
ni Moises sa bayan ng Diyos, sa mga Israel. Nang sila po ay mauhaw doon sa tinatawag na dako na kanilang kinalalagyan sa disyerto. Humingi kay Moises na bigyan sila ng tubig na nagsasabing, ang Diyos ba ay kasama natin o hindi? Diba? Kita mo? Mayroong mga pangungusap na ito ang way ng kaaway kung paanong ang tao ay pag-aalilangin. The same with this story. Sabi ng Exodus 17, ang Diyos ba ay kasama natin o hindi? Yan. Kahangahangang gumawa ang Diyos para sa kanila. Pero ito ang punto. Ngunit nagduda sila sa Kanya sa panahon ng kaguluhan. Sa panahon natin ngayon, we are now living in a situation where confusion ay tumataas. Anong ibig kong sabihin? Yung pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan. Sa panahon ng kaguluhan, ganito ang nangyari sa bayan ng Diyos. Nagduda ang bayan ng Diyos. Nung sila'y nauuhaw na, nung sila'y walang makitang tubig o mainom na tubig, eto na. Ang mga tanong na, ang Diyos ba'y kasama natin o hindi? And yet, kahangahangang nanguna at gumawa ang Diyos ng maraming kababalaghan sa kanila. Sa kanila, sabi rito, kakulangan ng paniniwala, sinubok nilang ilagay siya sa pagsubok. Ito yung senaryo na kahit sa panahon natin ngayon ay patuloy na nangyayari at nagaganap. Doon sa kalagayan nila na tinatawag na unbelief, kawalan ng paniniwala. Kanilang inilagay ang ating Diyos sa tinatawag na pagsubok. Moises, yung siya'y nangunguna. At pinipilit ni Satanas si Kristo na gawin din ito. Mahirap po kasi yung minsan na kaya na lang gagawin natin ito ay napipilitan. Napipilitan. Yung pilit na yun hindi nakasalalay sa dapat ay maging kanyang pundasyon. Kaya mo lang gagawin ito ay dahil ikay napipilitan out of what we call pressure. Hindi ganon. Ang sabi rito ay, nagpatunay na ang Diyos na si Kristo ay kanyang anak. At ngayon ay humihiling ng katibayan na siya'y anak ng Diyos ay maglalagay sa salita ng Diyos sa pagsubok. Ang tuksohin siya. Dito, ina-underestimate ng kaaway ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos. Na alam naman niyang they are one God. Alam nilang ni Satanas na ito'y Diyos ng hindi dapat utusan. Diyos na hindi dapat tuksohin. Pero makikita natin, gusto pa niyang humingi ng katibayan na si Jesus Christ ba talaga ay anak ng Diyos? At yun ay sa pamamagitan ng pagtukso. Mga kapatid ko, sa pamamagitan ng tinatawag na pagsubok, ang tuksohin siya. At totoo rin sa paghiling ng mga bagay na hindi naman ipinangako ng Diyos. Magpapakita ito ng kakulangan ng pagtitiwala. Tanyo yan? God will provide. Alam ng Diyos kung ano ang ating mga pangangailangan. Gusto lang ng Panginoon na mismo in our own mouth, ito ay ating ibubulalas, ating ilalabas, ating isasaad sa ating Panginoon Diyos. Pero minsan, sa puntos na kailangan natin gustong magkaroon at makamit ang mga ganun, ay sa pamagitan ng susubukin natin ang ating Panginoon. It's another way. Ibang bagay at ibang usapan yun, mga kapatid. Ano ho? Yun bagang para lang mapatunayan natin siya nga ay Diyos. Sa pamamagitan nito ay parang ikukompromiso natin o ilalagay natin na susubukin. No. Ang totoo, sabi rito,
magpapakita ito ng kakulangan ng pagtitiwala. Pagtitiwala. At totoong nakakasubok o nakakatukso sa atin. Sabi rito, sa Kanya, sa ating Panginoon. Hindi dapat tayo humiling sa Diyos para patunayan kung Kanyang tutuparin ang Kanyang salita. Ganda, no? Hindi tayo dapat humiling sa Diyos para patunayan kung Kanyang tutuparin ang Kanyang salita. Kundi dahil tutuparin niya ito, hindi upang patunayan na iniibig niya tayo, kundi dahil iniibig niya tayo. Mga kapatid, may magandang liwanag ang ating mensahe, ang ating pagkaing espiritual, ang mana sa umagang ito. Napakaganda, mga kapatid ko. Ano? Hindi tayo dapat humiling sa Diyos para patunayan kung Kanyang tutuparin ang Kanyang salita, kundi dahil tutuparin niya ito. Hindi upang patunayan na iniibig niya tayo, kundi dahil iniibig niya tayo. Magkaiba yun. Ha? Talagang ang bottom line lagi, mga kapatid ko, mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. John 3:16. Talagang mahal tayo. No need na tayo dumating pa sa punto na susubukin natin ang ating Panginoong Diyos para patunayan na Kanya ba talagang tutuparin ang Kanyang gustong sabihin at gusto niyang ipinangako sa atin. No, talagang ibibigay niya yan sa atin sapagkat inibig niya talaga tayo, mga kapatid ko. Okay. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. At sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ganda ng talata, no? Sabi yan sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talatang 6. Ano? Kailangan natin ng tinatawag na pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Pagtitiwala. Kahit hindi pa natin nakakamtan, ito'y inaako na natin na ating nakamtan. Kahit hindi pa natin nakikita, ito'y atin ang inilalagay na ito'y atin ang nakita. Faith is the essence of things unseen. Ano pa? And hope, the substance that we hope for. Ang ganda, no? Yan yung sabi ng Hebreo 11. Kahit hindi pa natin nakikita, ito'y ating pinananaligan, pinanampalatayan. Pinangahawakan na natin. Mga kapatid ko. Ang sabi sa bandang huli, itong maganda, sa aklat ng ating siginang Ellen White. Sabi riyan, ngunit ang pananampalataya sa anumang kaisipan ay hindi kaayon ng pagsasapantaha. Ano yung pagsasapantaha? Ang alam ko bilang Batanggenyo sa isang salitang ito yung tinatawag na pag-aakala. Pag-aakala. Magkaiba yun, ha? Pananampalataya at pag-aakala. Akala ko pag sinabing akala ko para bagang tama at mali ay mix pag sinabing akala. Ang alam ko, ang akala ko. Ano? Ang pananampalataya sa anumang kaisipan ay hindi kaayon ng tinatawag na pagsasapantaha, pag-aakala. Yaon lamang may tunay na pananampalataya, those who have a real, a pure faith ay ligtas laban sa pagsasapantaha. Hindi tayo darating sa tinatawag na pag-aakala o pagsasapantaha kapag alam natin, kapag tunay ang ating tinatawag na pananampalataya, mga kapatid. At the end, ang sabi ng huling pangungusap, sapagkat ang pagsasapantaha ay ang paghuhuwad ni Satanas sa pananampalataya. Ano yan? Sabi ng tinokso si Eva, totoo ba na kayo ay mamamatay kapag kayo kumain yan? Parang sa pamamagitan ng pag-aalinlangan, pagsasapantaha, katulad ng binasa natin doon sa disyerto.
Ang Diyos ba ay kasama natin o hindi? That's the way how the enemy, Satan, give us what we call infatuation. Yung pag-aalinlangan, confusion. At sa panahon ng ito yung patuloy niyang ginagamit na sandata at pamamaraan kung paano tayo maiaalis sa pagtitiwala, pagpapasakop at pananampalataya sa ating Panginoon. By creating in our minds, which is the battlefield of great controversy, ng mga katanungang sabi rito maiaalis ang ating pagpapasakop, ang ating pagtitiwala, ang ating paglalagay ng ating panig, ang ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Once na ating ipagkaloob. Sabi riyan, ang pagsasapantaha ay ang panghuhuwad ni Satanas sa pananampalataya. Napakaganda, mga kapatid ko. Okay? Kaya, it is an example the way we must confront the enemy. Just like the example Jesus did, sinabi niya kay Satanas, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, iyong sasambahin ang Panginoon mong Diyos. Walang ibang dapat tayong paglalagakan ng ating pagsamba, ng ating pagpapasakop, ng ating pagtitiwala, kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Yan ang gustong makuha at maangkin ng kaaway sa atin bilang mga tao. Ang mailipat ang ating pagsunod, ang ating pagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pag-i-insist ng kagaya ng ating Pag nakuha niya yan, that's the point kung paano makapapasok. This morning, mga ginigilo kong mga kapatid sa lahat ng nakakapakinig, magsilbing isang magandang pagkain at isang kalakasang espiritual sa ating paghayo sa buong maghapong ito ng ating mga pamumuhay at sa kalalagayan natin ngayon. Let us always lean on, hold on to the faith that God has given to each and every one of us. May the Lord God bless us this morning and may it serve as an inspiration to each and every one of us. Magandang umaga po sa ating lahat ng mga kapatid. Ayan. Maraming salamat, Pastor Ernie, sa napakagandang pagtalakay mo ng ating devotional ngayong umaga. Hinimay-himay po ni Pastor ang ating napakagandang topic. Kaya ay pwedadako sa ating mga refleksyon. Ano po? Pastor, sa pamagat pa lamang ay positive na. Yes, that's Hindi po sa COVID. Hindi positive po talaga tayo na ang sabi, hindi po tayo mapipilit ni Satanas na tayo magkasala. Pero yan po may mga kondisyon. Kung hindi po natin isusuko ang ating mga isipan, ang ating kalooban kay Satanas. Kasi nga binabanggit mo kanina, yung balwarte. Pag yung balwarte mo ang nagiging hari ay ang Panginoong Hesus, ang kaaway po'y hindi na makapapasok. Kaya lang ang tanong, Pastor Ernie, ay bakit po ako'y nagkasala? Ba't ako'y natukso? Ba't ako'y nahulog? Ang meaning po noon, ibinigay mo ang balwarte mo sa kaaway. Yes. Binuksan mo, ayan, umalis ang Panginoong, ang banal na Espiritu, umalis sa iyong presensya. At sa isang iglap lamang, pag wala po ang Panginoon sa ating buhay, si Satanas po ay hindi na po yan nagpapaalam. Yan ay talagang karakaraka po. Kaya nga yung pinoposes, yan, kasi yun ang kanyang gusto, hindi na yan kumakatok. Ang gusto po niya tayo magkasala. Pero nariyan po sa ating devotional, binanggit po na kailanman hindi tayo mapipilit na magkasala kung hindi po tayo mag-yield sa mga tukso. At kagaya ni Jesus, Pastor Ernie, binigyan na po tayo ng halimbawa kung paanong sinagot ng Panginoon yung
it is written, nasusulat. Yes. Katapos talagang binanggit niya na, kasi mandaraya po talaga ito si Satanas. Pati sa talata, Pastor, meron siyang Yes. tinatanggal, may inuumit, magaling siyang magpilipit. At akala mo yung totoo ang sinasabi Totoo. niya, pero talagang napakahusay niyang mandaya. At pagka hindi po tayo maingat, at kung hindi tayo mapag-aral sa salita ng Diyos, ay posible nga po tayong kanyang matukso o malinlang sapagkat si Satanas yan po ang kanyang gawain. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, yun ang ating aking reflection, Pastor Emmy, Kaya pala, ang ginagawa talaga ni Satanas ay nariyan lagi at gusto talaga tayo kung ano yung ating kahinaan, ay doon niya tayo tinutukso. Pero meron pong kapangyarihan sa pamagitan ng Banal na Espiritu kung paanong ang ating isipan ay pupunuin natin lagi ng salita ng Diyos, kabanalan, panalangin, at karagdagan po ay maging masigla tayo sa paglilingkod. Nais kong ibalik na kay Pastor Ernie ang ating devotional at maaring sa kanya pang conclusion o appeal para po sa ating lahat. Again, sa mensaheng ating natunghayan sa umagang ito, mga ginigiliw kong taga-subaybay, mga kapatid, ay napakaliwanag. Sa pambungad pa lang ng ating babasahin ay yung tinatawag na kailangang pumayag ang kalooban, kailangang bumitiw kay Kristo ang pananampalataya. Doon pa lang makagagawa, ang sabi rito si Satanas, ng kapangyarihan sa atin. Again, mga kapatid ko, may mga bagay na dapat munang maialis ang kaaway sa atin. Una, yung ating will, yung freedom of choice natin dapat ay mananatiling matibay at matatag. Na walang ibang kalooban na tayo pagkakalooban, kundi ang kalooban ng ating Diyos Ama. Okay? Yung tinatawag na pananampalataya, wag nating ibibitaw ito. Kasi kapag nawala na itong tinatawag na pananampalataya, yung ating pagtitiwala, yung ating pagsunod, diyan bumaksak ang ating unang mga magulang sa panahon ni Moises, ang bayan ng Israel doon sa disyerto, nagdududa. Mga kapatid ko, maliwanag, sabi roon, ang pagsasapantahan, yung pagdududa, yung pag-aalanganin, yung pag-aakala. Maliwanag ang sabi ng kaaway ng ating mensahe. Ito ay panghuhuwad ni Satanas sa tinatawag na pananampalataya. Again, gaya ng pamagat ng ating mensahe sa umagang ito, hindi talaga mapipilit ni Satanas na tayo magkasala. It is first by allowing ourselves to the will of the enemy and leave the faith, trust that we must hold on to our Savior, to our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ito ang isang magandang bagay na ating palaging pakatatandaan. When we confront temptation, hindi masama ang temptation. Ito ay isang bagay na gaya ng ipinakita ng ating mensahe. Kapag ating napanagumpayan ay putong ng buhay. It is a way kung paano ang Panginoon ay mapagkakalooban natin at maipapakita natin ang ating tunay na pagtitiwala at paglagak sa pamamagitan ng pagsubok. Pero ang problema kapag tayo napadala, kapag ibinigay natin ang ating mga sarili sa tukso, doon nagkakaroon ng malaking sinabi. It's a different story or it's a different message, but ito may malapit na kaugnayan. Ulitin ko sa inyo, ang kaaway ay hindi basta-basta niya tayo matuto o hindi niya basta-basta tayo mapapagkasala. Maliban na lang na ipagkaloob natin ang ating sarili, ipasakop natin sa kanila. Yung sinasabi ni Pastor Duty, yung baluarte na dapat ay nasa ating Panginoon, ating ipagkaloob sa kaaway, doon lang makagagawa ang kaaway sa buhay ng bawat sa atin. Pastor Judy, ako'y naniniwalang
ito'y magsisilbing isang napakalinaw na pagkain natin sa umagang ito para sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga kapatid nating tumutunghay sa umaga ito. Amen. Napakaganda po ng ating devotional ngayong umaga. Meron po tayong pag-asa, may kalakasan mga kapatid. Basta yung pananampalataya natin ay lagi po sa ating Panginoon. Oras-oras, minuto, araw-araw, punuin natin ang ating isipan ng kabanalan at presensya ng Panginoon upang tayo po ay laging maging victorious laban sa mga tukso ng kaaway. Pastor Rene, dadako tayo sa ating mga greetings, prayer requests, and thanksgiving. Mayroon nanonood sa atin, 85 na mga live viewers natin. Good morning po sa inyong lahat. Alam po, ayan, God bless po mga kapatid. Salamat sa inyong pag-share, sa inyong pag-like, sa inyong pag-heart, sa inyong pagpuso. Ano po? At talagang ang atin pong program ng Morning Devotional ay patuloy po na lumalago at lumalaganap. Yan po'y dahil sa inyo. So bagaman hindi po lahat nagko-comment, alam kong kayo po'y nariyan nanonood sa atin. Mabilis po ng mga pagbati ang ating gawin. Pablo Beja Benicio Jr., morning. Emma Orozco, Saida Jenny De Leon Wang, blessed morning. Ayan, Noemi Fadalian, good morning ma'am, get well soon. Nena Ismilio, Delia Imata, Imelda Abugan, bati po natin. Si Sir Cesar Alhamra, good morning sa inyo. Pastor Juby, good morning din po. Beth Opel Macasero, and good morning. And then si Delia Imata, tune in na mga kapatid, mag-devotional na po tayo. Napakaganda po ng promotion. Ang galing ng rhyme na yun ni Ma'am Delia. Tune in na mga kapatid, mag-devotional na po tayo. Salamat po Ma'am Delia. Hedrick Ranyola, good morning. Thank you for sharing our link. At si Mylene Lubugan Magpantay, good morning. Si Joy BMP, good morning. Lynn Estrada, good morning po Pastor Juby at sa mga nakatutok din sa inyong program. Good morning po. Flor Imata Nanyes, good morning. Ayan, si Ido Viges. Tama ba ang aking pagka-pronounce? Ido Viges Cabalquinto Ranyola. Mga kamag-anak ito ni Ma'am Lita Ranyola family, good morning. Halos yung buong pamilya na o clan ng Ranyola ay nanonood sa atin. Good morning po. Ate Politz Mercado, good morning Pastor at sa lahat. Nelly Villapando Dicena San Jose, good morning Sister Nelly. Si Ma'am Feby Cada, ayan Pastor, pakitake note po ito. Meron na tayong mga prayer requests. Magandang umaga po sa lahat. Patuloy po isama sa pray ang high blood at ulcer. Maraming salamat. Okay, yes po. Nanonood sa atin si Ma'am Lucila, si Beda Halos, good morning. Daisy Villaverde, good morning. Adelaida Malibiran, good morning. At si Ate Ani, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Si Nanay Lydia Di Castro Marquez, good morning po. At si Ma'am Jenny De Leon Wang, yan, please pray for Larry Ranada and Rowena Barameda. They are really sick. Anak po ng mga members ng Pangil Laguna SDA. Thank you po. Okay, Pastor, paki-take note po ito sa panalangin mo mamaya. Larry Ranada at saka Rowena Barameda. Si Flor Imata Nanyes, Pastor, isama po natin sa panalangin ang aking sister na si Mirna Imata Garcia sa kanyang kagalingan at birthday niya ngayon. Ni Sister Delia Imata na nasa Long Beach, California. Salamat. Mula po sa Hope and Love family, happy birthday po, Ma'am Delia Imata. Ayan. God bless you. God bless po. Magkaroon ka ng mabuting kalusugan at ingatan ka ng Panginoon kahit po kayo'y nasa ibang bansa. Si Lynn Estrada, sabi po niya, Pastor, prayer request ko po ngayong umaga ang operation sa prostate ng aking father-in-law na si Eliseo Kusay. Nawa po ay tulungan siya ng ating Panginoon na siya po ay maging successful ang operation at maging mabilis ang kanyang recovery. Maraming salamat po. Yes po, and marami sa panalangin yan. Si Flor Imata Nanyes, sabi hello po, Tita Lynn Rakasa Lingatong, good morning po. Ayan,
Hello. Pwede po kayong magbatian, mag-greetings po dito. Maria Luisa De Leon, good morning. Michael Sara, good morning. Marie Proelda Palogmi, good morning. At si Ma'am Jocelyn Lucis Pimentel, ayan, good morning din po ma'am. At Cathy Pablo, si Ma'am Cathy, morning po. Keep on praying po muli. Marami pong salamat. Yes po Ma'am Cathy, dyan sa Santa Rosa. At si Adelaida Malibiran, good morning sa dalawang pastor na kilala ko. Ayan, Pastor Eric, batiin mo si Ate Adel. Ate Adel, kamusta po mula sa Iglesia ng Arago ng Sabang. Sabang Sa Puerto Galera. Ayan, ang Arago family. Pero si Ate Adel po ay nasa Australia sa ngayon. Gustong-gusto nang umuwi. Ira Rodriguez, good morning. Si Reggie Vargas Ibanez, good morning po, Pastor. Prayer request po sa mama ko po, Gina V. Ibanez, tungkol po sa kanyang kidney na sana po ay maayos na at manormal na ang kanyang pag-ihi. Maraming salamat po. God bless. Yes, Sir Reggie, din pong isasama sa panalangin ng iyong nanay. Si Lynn Racasa Lingatong, good morning to all God's children. Good morning din po, Ma'am Lynn. At Annie Delonsa, pakibati po si Aida Alcala Marasigan, birthday niya po now. At pakisama po sa prayer, wala pa result ng biopsy na may maging okay. Salamat po. Ayan, mula po sa Hope and Family, Hope and Love Family, binabati po namin ng happy birthday si Ma'am Aida Alcala Marasigan. Si Eliseo Malaka, good morning po Pastor. Pakisama sa panalangin ang aking anak na si Emily. May lagnat po siya at ang friend ko po sa Saudi Arabia, si Sister Nor de la Cruz. Gayon din po ako, kaarawan ko po ngayon, 51-year-old. Maraming salamat po. Maraming nagdiriwang po ng kalang kaarawan. Halos Okay. Kasing edar natin to. Oo, yan, kasing idaran mo yan, Pastor Ernie. Medyo ako'y pa ng kaunti. Ako'y nasa 40s pa, pero malapit na rin pong mag-50s. Sir Eliseo Malaka, happy birthday po mula sa Hope and Love Family. Si Jaiper, Jean Punay Ibanez. Sana tama po yung aking pagkapunaw sa kanyang name. Good morning po. Si Jane Sibok, good morning din. At si Lucila Sibeda Halos, ito'y dyan sa Batangas. Ayan, so sa distrito ito ni Pastor Regan Trahico. Pastor, maraming salamat sa mga prayer ninyo. Ngayon po, ang nais ko po na isama ninyo sa prayer ay ang iyong lahat ng frontliner dito sa Chateau Hotel. Mula sa mga utility, mga naghahanda ng food sa lahat ng COVID patient at higit sa lahat ang mga nurse na patuloy na nag-monitor sa amin. To God be the glory po. Yes, Amen. amin po pinabati ang crew, management po ng Chateau Hotel, dyan po sa Batangas. Salamat po sa mga frontliner, sa inyong pag-aasikaso sa mga lahat ng COVID patients na talagang sila po'y gumaling. Napakalaki po ang inyong gawain. Kami po'y sumasaludo po sa inyo. Yan, si Sherilyn Burgos, good and blessed morning everyone. Please pray for my family and friends to open their hearts and minds for the truth we are sharing through online. And please pray for my family to strengthen our faith and make God's character shine upon us so that everyone could see Jesus within us, and for all the sick physically and spiritually, may God heal them. Thank you. God bless us all. Yes, Ma'am Cheryl Burgos, napakaganda ng iyong adhikain na i-share ang program, ang katotohanan sa iyo pong family and friends. Okay? Si Lucila Sibeda Halos, nagbabalik po ang sabi at patuloy rin pong isama sa prayer ang aking asawa si Ariel Halos at ang 3 anak na kasama niya at patuloy pong ingatan ni Lord ang anak ko na nagtatrabaho sa Makati. Yes po. Tuloy-tuloy po tayo. Maraming mga pagbati tayo at saka mga reflection. Good morning po, Pastor, at sa mga listener ng Hope and Love. Good morning, Ate Mavic. Si Sister Rowena sa Bughaw, dyan sa Dolores, Quezon. Blessed morning po, Pastor Juby Estrada at sa ating speaker, Pastor Ernest Ariola. Patuloy pong pasama sa panalangin si Shairami Bughaw sa paggaling. Salamat po. Maraming salamat po.
Get well soon, Shaira. Onji Babiera, good morning mga kapatid. At si Ma'am Des Angadayo na araw-araw ding sumusubaybay sa atin. Magandang umaga po sa lahat, lalo na sa magigiting na pastor. Salamat po, Ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Morning. Patuloy ko pong hinihingi ang panalangin sa patuloy na paggaling ni Sir Emer. Salamat po sa magandang paliwanag. God bless us all. Yes po. Get well soon, Sir Emer. Ayan, si Ma'am Jenny Katangay Divina. Good morning, Pastors Ernie and Juby. God bless your ministry. Thank you, Ma'am. Basta po, Ninang and Nino. God bless you there. Ingat kayo dyan. Opo, ingat lamang po kayo dyan sa Sampaga, dyan sa San Antonio. Enjoy po sa inyong paghahalaman. Ayan. Yes. At sa inyong ministry dyan ni Pastor. Ayan. Si Brother Richard de la Cruz, good morning. Yan, Good si morning. Habagat ng San Juan. Good morning po sa lahat. Good morning din, Brother Alamag. Makisig na elder natin yan dyan sa San Juan. Oo. Talagang napakagaling niyang magmotor. Ingat-ingat lamang po ha sa pagmumotor. God bless dyan sa inyong riders. Ayan, sa inyong Riders Association. Regards sa Heidi, family. yan, Rico regards. Hermoso. Rico Hermoso family. Blessed morning po, sabi ni Ma'am Heidi at si Ma'am Vivian Martos. Yan, sina Brother Nemi. Good morning po. Pasamo po sa prayer ang pamilya namin. Yes po. At si Brother Francis Rabago. Ayan, dito po yan sa amin sa Lutukan. Pero nagwo-work po dyan sa Mamsi. God bless. Ingatan ka ng Panginoon. Brother Francis Rabago. At salamat sa iyong masiglang paglilingkod. Blessing kayo sa gawain ng inyong family. Doris Bantok, good morning po sa bawat isa sa inyo, Pastor. Pasama po sa panalangin ng hanap buhay at kalusugan. Salamat po sa panalangin. Yes po, Sister Dory, Sister Pe Di Mesa, nanonood sa atin, at si Ma'am Shoni Sarmento. Yan. Pastor, araw-araw din po itong nanonood kasama ni Pastor Eli. Maganda at mapagpalang umaga, Pastor Juby and Pastor Ernie, at sa lahat ng tagapakinig. Pasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa amin at sa ating lahat. God Amen. is good all the time. Amen Kamusta po, Ma'am Shoni. Pastor? At Yan, Shoni, kumusta po kamusta? kayo? Yan. Hindi makadalaw dito sa Candelaria dahil talagang actually po ang Quezon, Pastor, ang Quezon province ngayon ay nasa under na rin kami ng GCQ. Naglabas na po ang gobernador at may mga ilang mga bayan. Kasama po itong aming Candelaria, Sariaya, San Antonio. Talaga pong kami ay nasa under na rin po ng GCQ. Kaya humihigpit po sa ngayon. Si Ma'am Presi Mercado, good morning. Good At morning, kay Ma'am Presi. Pastor yan, God na bless you. nasa Amerika, na gusto na rin umuwi. Sister Beng Alinsonorin, good morning. Lolit Obon, good morning. Hope and Love family, good morning Sister Lolit. At sa iyong mahal na mister, si Kuya Tony, na talagang hindi halatang senior na. Salamat sa inyong paglilingkod at God bless sa inyo pong La Prima Bakery. Norlin Garcia Angel, good morning. Ma'am Sis Gia, good morning ma'am. God bless sa inyo. Mervin Alcantara, good morning, Hope and Love. Ayan, mga ka-distrito ko na ito. Cynthia Mayo, Ma'am Cynthia Cueto, good morning. At si Ma'am Mavic De Leon, good morning. Melody Vergara Malacad, good morning. At si May De Leon Sumia, good morning dyan po sa Japan. At ito, Pastor, palagay ko'y kilala mo ito. Ayan, si Ma'am Connie Sariola, ang butihin at Pinakamagandang babae sa ating pinakamaganda. Ayan, tama, ako Pastor ay sumasang-ayon dyan. At napakasipag sa gawain, very supportive sa kay Pastor at lalo na sa gawain po ng online sa Lifting Christ ni Pastor Brian. Panoorin niyo po at alam ko marami po sa ating follower na sumusubaybay sa Hope and Love ay nanonood po sa Lifting Christ. Yes po, lahat po yan ay para sa Panginoon. Wala po ditong competition, kundi lahat tayo'y suportahan sapagkat isa po ang ating layunin. Kaya sabi po ni Ma'am Connie, pakisama po sa prayer si Virgie Cordero na may sakit at si Sister Tess Bicol na may big problem sa buhay niya ngayon. And thank you po. Yes po, Ma'am Connie, amin pong isasama sa panalangin ng iyong kahilingan at God bless po sa inyong ministry ni Pastor Ernie. Yan, Habagat San Juan, Perla Cabizares. Yan, mga nag-amen na po ito. Ma'am Adelaida. Okay.
At batiin natin si Carmelita Vergara Arapol. Good morning po. Edna Marquez, pasama po sa prayer pastor. Salamat po. At si Marivic Simpao, good morning pastor. Pakisama po sa panalangin na mawala po ang paninikip ng aking dibdib. Bay, salamat po. Sister Marivic o Ma'am Marivic Simpao, nawa po kayo pagalingin ng Panginoon at yung inyong mister, si Rene Simpao, ano po, pagalingin po kayo. Richard De La Cruz, happy morning po, Pastor Sariola at Pastor Estrada. Good morning, Kuya Richard. Good morning. Good morning. Kilala natin si Kuya Richard. Yes. Sa South Central, sa San Pablo. At napakasipag nitong ating kapatid na ito at sila po'y dumadalo, member po ng Santa Lucia SDA Church sa Dolores. Ayan. At si Julian Deliso Sardia dito po sa amin sa West Valley. Good morning po Pastor Juby Sartistrada at Pastor Ernie. Patuloy niyo po akong idalangin, Pastor, sa aking karamdaman. Hindi pa rin po nawawala ang aking bukol sa kilikili at pati na rin po ang aking buong pamilya. Pakisama sa prayer. Maraming salamat po. God bless. Yes po, Ma'am Sister Julie, amin po kayong isasama sa panalangin. Ang Nanay Edita Red, dito po sa Talaan, sa Sariaya, ano po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa napakagandang paglilinaw sa ating devotional ngayong umaga. Na tama nga po na tunay hindi tayo kayang tuksuhin ni Satanas. Basta laging nasa puso natin ang pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga po, binabasa ko pa lang ay na-bless na po ako, lalo na po sa paghimay-himay ng paliwanag ni Pastor Ernie. Salamat po sa inyong dalawa, Pastor. Amen. Ayan, amen po. Nanay Edith, be strong in the Lord po. Alam ko na talagang may pinagdaanan kayo sa nakaraang buwan, pero mahal po kayo ng Panginoon at hopefully po itong ating devotional sa ngayon sa inyong pagkasabi ay nakatutulong na palakasin po ang inyong panampalataya. Of course, ang talagang nating gawin po ay yung ating puso na rin ang pag-ibig at pananampalataya. Okay? Yan, Mama nag-amen sa atin. Ma'am Connie, Ma'am Jenny, si Ma'am Laila Bundalian. Good morning po. Diyan po sa Dolores, Quezon. Good morning, Ma'am. Good morning. Good morning. Si Habagat ng San Juan, Brother Rico Hermoso. Lagi po nating tatandaan na kung tayo patuloy na nagtatapat sa Diyos, patuloy tayong hindi titigilan. Ba, talagang gusto ko yung word na yon. Kung tayo masigla, hindi naman tayo titigilan ni Satanas para tayo ay kanyang makuha. Kaya huwag nating kakalimutan ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin na tayo ay di niya pababayaan. Salamat, Amen. Brother Boying, Amen. Sa iyong napakagandang reflection na yan. Okay, akala ko'y wala na pero marami pa, Pastor Ernie. Marieta Iteho, good morning. Good morning. Benji Marique Veloso, good morning. Bet Opel Macasero, yan, mga bago nating mga viewers ito. Luz Neri Ramos, good morning po. At Gina Alama, good morning. Si Brother Nems, niyang Nems Digital Studio sa Lian, good morning po. Jane Sibo, good morning. Helen Binaid Piñamora, good morning. Napakaganda po ng paliwanag ni Pastor Ernie. Salamat po. God bless Sister you. Lolit. Purihin ang Panginoon. Amen. Pastor, salamat po sa magandang devotional. At si Brother Boying, Pastor, pakisama po sa prayer ang aking nararamdaman. Hindi po nawawala ang pananakit ng aking likod at tagiliran. Salamat po. Yan, Brother Boying, pagaling ka. Baka kailangan niya ng massage. Dilia Imata, nagpapasalamat po sa ating pagbati. At si Perla Cabizares, good morning po. Pakisama naman po sa prayer, Pastor, na sana po lumabas na po ang result ng swab test namin na sana po ay negative. 7 days na po kasi na naka-quarantine kaming buong pamilya, hindi makapasok sa work, mister ko. Siya nga naman. Yes, Ma'am Perla Cabizares, alam ko nandiyan kayo sa Caloocan, natandaan ko po kahapon. Yes po, ipanalangin po natin na sana po mag-negative po kayo. At si Sister Lolit Obon, patuloy po pasama sa prayer si Dida Suligwem, Generosa Abadilla at ang COVID-19 patuloy pong dumarami. Sana ingatan tayo ng Panginoon. Yes po. Yes.
At Perla Cabizares, wala naman po kaming nararamdaman anuman. Praise God po. Ay, Praise salamat naman po. At sana'y wala nga po kayong lagnat, walang ubo, walang sipon. At sana'y magana kayong kumain para maging negative po kayo. At si Heidi De Leon, amen po. Thank you po and God bless po Pastor Juby and Pastor Ernie. Nabusog po muli sa mensahe ngayong umaga. At si Ate Praise Adelaida, sabi po niya, pakisama po sa prayer ang aking anak, manugang, mga apo, protection and good health, at patuloy kami nagkakaisa sa pananampalataya. Amen. Si Pedro Mesa, si Ate Ning, dyan sa Macau. Pastor, good morning po. Pasama naman ang pamilya ng kumpare ng ate ko na aksidente po sa motor, na maalam na po, comfort ang kanyang asawa at mga anak. Oh, we're very sad. At ang Hope and Love family po ay nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya po ng kumpare ng ate ni Ate Ning. Ano po. Yan, si Ate Lolit, salamat sa patuloy ng Hope and Love, pagpapatuloy ng Hope and Love family at sa masipag na si Pastor Juby. Napakasaya kagabi ng pagbahagi niya kagabi sa last night ng burol. Kahit may born again na nagsalita, pero binigyan pa din ng daan para makapagsalita si Pastor Juby at matamang nakikinig ang mga naglalamay. Ayan, Amen. Praise God po. At kami po kasi doon sa dyan sa Talaan, ay meron pong member tayo ng ating church dito sa Lutukan na ang kanilang ama ay namatay. So sila po ay may magkakapatid, ang iba ay born again, pero mula po ng Sunday, Monday, Tuesday night, ay gabi-gabi tayo nakapagsalita. At kagabi nga po, mayroong born again na nagsalita. At salamat naman, tayo po ay nagsalita din at ang mga tao po ay talagang nakapakinig na sila. Nakikiramay po. Nakikiramay po. Ayan, nakikiramay po tayo kay Sister Susan Atienza. Yan, dyan po sa Talaan. Ngayon po ang araw ng libing ng Tatay Mamerto Atienza. At yan po yung ating naipanalangin at napahiran po ng langis bago po siya pinagpahinga ng Panginoon. Sister Emma Orozco, Pastor, pasama ulit sa panalangin ng aking anak na si Mark David Orozco at ang aming pamilya. Maraming salamat po. Pastor Ernie, pupunta lang ako dito sa aking Facebook page. Marami din sa aking Facebook account sa Juby Sarte Estrada. Good morning po sa aking napaka ganda at supportive na Nanay Sara Estrada. At sa aking mga kapatid dyan, sina Estrella, si Toto, ang kanyang mga anak, at si Joseph Estrada. Yan po yung aking kinakapatid, talagang tunay po na Joseph. Diyan po sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Ayan. At nanonood, Pastor, ang inyo pong inaanak, si Ma'am Karen Hernandez Madrigal. Batiin mo, Pastor, at sabi, good morning po, Ninong, Pastor Ernie. Magandang umaga sa ating mga inaanak na ito. God bless you mga inaanak. Ano? Ayan. Laging nanonood si Ma'am Karen kasama ng kanyang mister. Pagpalain kayo. At sa aming mga ninong, Ninong Vic, Ninang Meli, Ninong, yan, ang Ninong Doc, Ninang Eunice. Yan ating mga ninong dyan. Maraming ninong po. Diyan sa Oriental, sina Ninong Basing, Ninang Edna. Ayan, salamat po. Si Ate Sherlita Azul, good morning. Rene Baby Sayat, good morning. Marilyn Flores Apo, good morning po, Pastor Ninong Ernie. At sa lahat ng nakikinig, batiin mo ito, Pastor Ernie, itong mga ito. God bless you. Oo, nagpaparinig. Maaga pa, wala pang December, ay nagpaparinig na. At tayo namimiss na natin yung mga inaanak natin. Oo. At kami po ay magnininong din kay Liza Anigan. Analigan, nalimutan ko yung exact na date, pero best wishes sa iyo, sa iyong best kasal. Inaanak namin ni Pastor Ernie, Annalisa Anigan, pahumanhin, hindi kami maka-attend sa iyong kasal dyan sa Oriental Mindoro. Pero God bless sa inyong paglalagay sa tahimik na kalagayan. Okay, Wilma Ritual Dalusong, good morning. Si Ate Shirley, sabi patuloy po isama natin sa panalangin si Nana Tinay Ascaraga na siya'y pagalingin sa kanyang karamdaman. Salamat po. Nana Tinay, get well soon po. Si Naning Makaraig, good morning po sa ating lahat. Si Sir Vic Rubio Mandigma, good morning po Pastor Juby at Pastor Ernie. Batiin mo si Sir Vic yan sa Palhi.
Nalungkot tayo, Mga Pastor kapatid. Ernie, ang Nanay Paz ay Oo. pinagpahinga na ng Panginoon at hindi tayo naka-attend dahil sa higpit ng mga protocols. Ikiramay kami, Sir Vic Mandigma, sa pagkawala po sa iglesia ng Palhi. Ng Palhi. Yan, dyan sa Oriental, Mindoro sa Calapan. Ang aking napakaganda at supportive na pinsan, Ate Arlene Sarte Moreno, dyan sa Palawan. Good morning. Thank you for watching. Si Ma'am Lita Ranyola Ocampo, good morning, Pastor Juby and Pastor Sariola. Good morning din, Ma'am Lita. Pagaling po si LJ at si Jenilyn Liwanagan. Aba, ito yung ating kabataan na taga Marinduque, pero dito po yan sa Santa Lucia na ngayon nasa Maynila. Good morning po. So far, yun po ang mga nag-comment dito sa aking Juby Sarte Estrada Facebook. At salamat sa nanonood. Yung iba po, marahil ay hindi na po nag-comment. Okay? Hindi ko alam kung parang may nagpahabol pa, Pastor Ernie. Talagang, tingnan natin, parang meron ngang humabol pa. Okay, sandali lamang po. Ayan, ito, mga pagbati na lamang po ito. Si Ma'am Pearl de la Torre Paras, good morning everyone and happy midweek. At dahil si Ma'am ay nasa Japan, bumabati po siya sa atin ng Ohayo gozaimasu, Pastor Juby. Ohayo gozaimasu, Ma'am Pearl, kitsukite kudasai ne. Ayan. Kami sa mano, shukupuko arimas yoni. Ayan, nagkakaintindihan kami ni Ma'am Pearl. At sabi niya, pasama po sa prayer ang pamangkin ko si Jethro na makasampa na sa barko next month. Salamat po. Okay, so palagay ko po tayo handa na sa panalangin. Pastor Ernie, nakuha mo ba itong mga prayer natin o ipa-flash ko sa ating... Pakiplas ako. Ayan, sige po. Mga kapatid, mga kaibigan, anuman po ang ating ginagawa ngayon, ay atin pong idudulog ang mga kahilingang ito sa ating Panginoon. Pangungunahan po tayo ni Pastor Ernie Sariola. Kagalang-galang po naming Diyos, Ama naming banal, Panginoon, sa umaga pong ito, sa amin pong pakikipaganiid sa iyong dakilang paanan. Kami po'y lumalapit, taglay ang pagpapasalamat, ang pagkilala ng iyong kabutihan, ng iyong kagandahang loob sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa umaga pong ito, amin pong inilalapit ang mga kapatid na nagsaad ng kanilang mga kahilingan o dakila namin Diyos. Si Sister Pebby Cada, Panginoon, patuloy po namin silang sinasama sa inyo. Ang kanyang BP at gayon din po ang ulcer ay inyong ipagkaloob ang kahilingan ng kagalingan o dakila namin Diyos. Si Sister Saida, buwang amin pong inihiling ang kanyang kahilingan para sa amin pong mga kapatid, si Brother Larry Ranada at si Sister Rowena Barameda. Sila po ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Panginoon, akin pong hinihiling ang mga kapatid na ito mula sa aming iglesia ng Pangil. Inyo po silang hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. Ito, Panginoon, ay aming panalangin. Amin pong isinasama sa panalangin ang kapatid ni Sister Flor, si Sister Mirna Imata Garcia. Kanya pong kagalingan at gayon din po, birthday din po ni Sister Delia. Ito po'y nasa ibayong dagat sa ibang bansa sa California. Panginoon, inyo pong patuloy na pagpalain at igawad ang kahilingan ng inyong lingkod na ito sa kaniyang kalalagayan. Panalangin po namin sa umagang ito ang operation, Panginoon, ng father ni Sister Lynn, ang prostate operation, ang kanyang father-in-law, si Brother Eliseo Kusay, na nawa po'y tulungan, Panginoon, at maging isang matagumpay ang operation ito at mabilis na paggaling. Ito po'y aming hiling o dakila naming Diyos. Amin pong hinihiling ang patuloy na panalangin ni Sister Cathy Pablo. Patuloy niyo pong ipagkaloob at igawad ang aming mga hibik at dalangin para po sa inyong anak na ito'y kanilang tanggapin at maranasan o dakila naming Ama. Noon, amin pong request ang mama ni Sister Reggie
Ibanez, Sister Gina, Panginoon, tungkol po sa kanyang kidney na sana po ay ito po ay maayos na at maging normal na ang kanya pong pag-ihi, Panginoon. Ipagkaloob ang aming dalangin para po sa aming mga kapatid na ito, dakilan namin Diyos. Amin pong pinapapasalamatan ang patuloy na buhay at kalakasang inyong ipinagkakaloob at kasama ang aming pagbati sa inyong anak na may karawan, si Sister Aida Alcalamarasigan. Nawa po ngayon ay inyong ipagkaloob ang katubaan at kagalakan. Sama po na nawa, ang sabi nila rito, yun po ang prayer nila na may kinalaman sa biopsy na naway maging ito po ay okay na. Ito po ay hiling namin para po sa mga inyong anak na ito, Panginoong Diyos. Akin pong isinasama ang anak na si Sister Emily na mayroon pong lagnat. Yun pong friend ni Sister na doon po sa Saudi Arabia, si Sister Nor de la Cruz. Yun pong kalugdan at nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayon, ang kanyang 51 taong kaarawan. Panginoon, maraming salamat sa pamatnubay ninyo. Igawad ninyo ang inyong pagpapala, ang inyong biyaya sa inyong anak na ito at dakilan namin Diyos. Panginoon, sinasama namin sa panalangin sa umagang ito ang kahilingan ng aming mga kapatid doon po sa lugar ng kung saan sila'y namalagi at napatuloy marahil sa panahon kayo namamalagi ang mga frontliners doon po sa isang hotel, sa Chatnu Hotel, na Panginoon, inawa po ay inyong pangunahan at ingatan ang amin pong mga tagapang-ingat, ang aming mga lingkod na ito na humaharap, inilalaan at kanilang isinasakripisyo ang kanilang mga buhay para po sa lahat po ng nasalanta ng pandemyang crisis na ito. Ang lahat po ng mga pasyente, gayon din po ang mga nurse, inyo pong patuloy na Panginoong Diyos, inyong iingatan at inyong pangungunahan o dakilan namin Diyos. Panginoon, we are praying for the family and friends na kanilang buksan ang kanilang mga puso at isipan sa mga katotohanan na kanila pong nakikita at natutunghayan sa pamamagitan po ng ganito pong mga programa o dakilan namin Diyos. Patatagin ang aming mga pananampalataya at makita ang likas, wanag ng aming Panginoon Diyos sa bawat sa amin o dakilan namin. Amin pong dalangin ng lahat ng mga karamdamang espiritual at pisikal na naway Panginoon sila inyong pagagalingin at salamat po Panginoon sa inyong pagtulong. Tuloy naming isinasama sa aming mga panalangin ang asawa po ni Sister Lucila, si Brother Ariel Halos at ang kanilang anak na kasama po niya na patuloy na ingatan ng ating Panginoong Diyos. Kanila pong mga anak na ito na nagtatrabaho sa Makati, iingatan at papatnubayan, ilayo sa anumang at igi ng kaaway o dakilan ng Diyos. Panginoon, idinadalangin po namin na patuloy pong si Sister Shera May Bughaw na pagalingin o Panginoon patuloy aming hiling na inyong igagawad ang inyong mapagpagaling na kamay sa inyo pong anak na ito o dakilan namin Ama. Gayon din po, amin pong hinihingi ang inyong pamatnubay, ang inyong pagpapagaling sa amin pong kamanggagawa kay Sir Emer, Panginoong Diyos. Dalangin namin na patuloy niyo kaming sama-samang kasangkapanin bilang inyong instrumento ng inyong kagalingan, ng inyong pagbiyaya at pagpapala. Amin pong dalangin ang amin pong butihing guro, ang aming principal sa Lais, si Sir Emer Dayo, inyong ipagkaloob ang kagalingan, Panginoong Diyos. Gayon din po ang pamilya na Sister Vivian Martos, amin pong hinihiling na inyong patuloy na pangungunahan at pangasiwaan sa araw na ito, tanggapin at maranasan ang inyong pagpapala, ang inyong biyaya, ang inyong pag-iingat at ang inyong mayamang pamamatnubay sa aming mga kapatid. Okay? Panalangin po namin na Panginoong Diyos, ang mga hanap buhay, ang kalusugan, inyo pong igagawad na patuloy. Hiling po ito ng aming mga kapatid na Panginoong Diyos, pagpapalain niyo. Bagamat mahirap ang aming sitwasyon, pero kami naniniwala. Ang amin pong mga manggagawa, sina Pastor Sarmiento,
Pwede Sarmiento, kanya pong may bahay ang kanyang mga anak, inyo pong iingatan, Panginoon. At ang pag-iingat sa aming mga kamanggagawang ito, hindi lang po sila, ang aming mga mentor na mga pastor na humubog sa amin, inyo pong iingatan sa ng kanilang mga sambahayan saan man po naroon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mag-asawang ito ni Pastor Sarmiento. Panginoon, amin pong hiling sa aming distrito ito ng Central Batangas, lalo na po dito sa Iglesia ng Bawan, si Sister Bergie Cordero, ang aming isang kapatid, na Panginoon, inyo pong hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. Ang aming isang kapatid na nakakaranas ng isang suliranin sa mga sandaling ito, sa buhay na ito, Panginoon, inyo silang agapayan at patnubayan, samahan na amin pong malampasan ang mga pagsubok na ito, o dakila naming Diyos, inyong pagpalain ang mga kahilingan ito ng aming mga kapatid. Ito naming Ama, amin pong isinasama ang patuloy na panalangin ni Sister Edna Marquez. Inyo pong igawad at tanggapin ang patuloy naming hiling at kahilingan ng aming mga kapatid na ito, dakila naming Diyos. Panalangin namin na mawala na po ang paninikip ng dibdib, na ito'y kahilingan ni Sister Maribek Simpao. Panginoon, kayo ang dakilang manggagamot at nakapagkakaloob ng anumang kagalingan sa anumang karamdaman. Ipanumbalik ang kaayusan at kalagalingan ng aming mga kapatid na ito, o dakila naming Diyos. Panginoon, amin pong dinadalangin ang karamdaman na ito'y nararamdaman ni Sister Julian sa Sardia. Nawa po'y maalis na po, Panginoon. Kung kanya pong isang nararamdaman sa kanyang bahagi ng kanyang katawan, Panginoon, ang kanya pong buong pamilya, amin pong inidadalangin na naway inyong susubaybayan ang pamilyang ito ni Sister Julian Delis sa Sardia. Panginoon, amin pong hiling na inyong igagawad ang pinakamabuti sa aming mga kapatid na ito. Panginoon, ang panalangin na nararamdaman ni Brother Boying, wapoy inyo na pong ipanumbalik sa kalakasan at kalusugan, sa kagalingan, ginhawahan ng kanyang nararamdaman na ipanumbalik sa kanya pong likod at tagilirang bahagi ng kanyang katawan. Panginoon, hipuin po ninyo ng inyong mapagpagaling na kamay ang inyong mga anak na ito. Si Sister Perla Cabizares, Panginoon, amin pong dinadalangin na nawa sa inyong dakilang kalooban ang dalangin ng aming mga kapatid na ito, ang resulta ng kanilang swab test, ito po nawa ay maging negative na, o dakila naming Diyos. At sa kanilang pagkukwarantin, Panginoon, sana po ay ipagkaloob nyo ang inyong pag-iingat, at Panginoon, nawa ay makabalik na ang kanyang ama ng tahanan, na sila po'y makapaghanap buhay na muli at maisustento sa kanyang pamilya. Si Sister Lolit Obon, patuloy namin sinasama sa panalangin si Sister Beda Suligin, Generosa Abadilla, Panginoon Diyos, at ang mga COVID patients na patuloy po silang ngayon ay dumarami. Panginoon, ingatan niyo po, inyo pong pagkaingatan ang mga kapatid namin ito at ang bawat isa sa amin na naway kami makaranas sa inyong pamamatnubay at pag-iingat sa mga kapanahon ng ito. Ang aming mga kapatid mula sa Australia, sa aming iglesia doon po, inyo pong tulungan ang pamilya ng mga Aragong Malibiran. Sinasama po namin ang buong sambahayan ng Adelaida, kanya po mga apo, mga manugang, lahat ng mga mahal sa buhay, proteksyon, ang patuloy na kalusog at kalakasan, ang patuloy na maranasan, at patuloy nyo silang bibikisin sa tali ng pagmamahalan at pagkakaisa sa pananampalataya pong ito ay pinagkaloob nyo sa amin. Si Sister Pe Bemesa, amin pong dinadalangin ang pamilya ng kumpare ng natin na naaksidente po. Kami po'y nakikiramay, Panginoon, ang kaaliwan ng banal na espiritu, ang naway tanggapin at maranasan ng ang mga kaibigan ito ng aming mga kapatid na ito, Panginoon Diyos. Inyo pong ipagkaloob ang pinakamabuti at ang the best na kanilang dapat ay maranasan sa pangungsiwa ng Santong Espiritu. Kasama po ang amin pong dalangin si Mark David Orozco at ang kanilang pamilya, Panginoon Diyos. Patuloy namin ilalapit at idadalangin ang aming mga kapatid na ito, Panginoon ng Diyos. Amin pong dinadalangin ang pamangkin ni Sister Pearl de la Torre Paras, si Jericho
na nawa po inyo pong ibalik na at ipagkaloob na siya'y muling makapaghanap buhay sa barko po. Siya po'y makasakay na at nang makapagpatuloy na makapaghanap buhay at makasuporta sa pamilya po na kanyang pinabibilang. Ang Central Quezon 2 District, Panginoong Diyos, Lita Asol, kami pong patuloy po na isinasama sa panalangin si Nana Tinay Ascaraga. Sana po ay pagalingin na po siya sa kanyang karamdaman. Panginoon, ang aming mga kapatid na ito na nasa edad ng gulang, inyo pong kalingain at inyong patuloy na ipagkaloob ang pinakamabuti ang kalusugan at ang kalakasan ng kanilang pisikal na pangatawan. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Sa iyong dakilang kalooban, hinihiling namin na inyong igagawad at ipagkakaloob ang aming mga kahilingan, ang aming mga pasasalamat. Ito po ay aming panalangin. Alang-alang pong lahat. Sa banal na pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you very much, Pastor Ernie Sariola, Yes. sa inyo pong pag-join sa ating morning devotional ngayong umaga. Talagang na-bless po ako at of course ang atin pong mga viewers. Pastor Ernie, meron kayong gustong maaring batiin, pasalamatan at i-promote sa inyong mga gawain dyan sa inyong distrito para po sa kalaman ng ating mga kapatid at mga kaibigan. Okay? Binabati ko na siyempre ang mga kapwa kamanggagawa ko na buhay sa lahat ng mga pastor, ang bawat pamilya, ang ating mga pulpultor, mga teacher natin sa ating mga church school, ang ating mga auditor, ating tanggapan, ating pong patuloy na isama sa panalangin. And of course, ang akin pong distrito, ang akin pong mga iglesia, akin pong binabati sa umagang ito, ang aking iglesia sa Mabini at sa mga iba pang iglesia dito sa distrito ko na patuloy nawa tayong patnubayan at ingatan. Kasama ang ating pamatnubay, ang aking mga mahal sa buhay, sa Santo Tomas, sa Talisay. At ako'y nagpapasalamat. Kami ay magkakasama buong pamilya namin sa dakong ito. Sa mga kapatid sa distrito, dito sa Central Batangas 1, yun din sa buong Batangas, sa buong South Central, ay patuloy tayong pagpalain at patuloy tayong patnubayan sama-sama ng ating Panginoong Diyos. God bless at maraming salamat po. Pastor Ernie, kinukumusta kayo ni Brother Tony Obon? Oy, Yan, baka ang aming head elder dito, baka namimiss mo na daw ang pinagong. okay, nako po, Brother Tony. Yan ang manager ng La Prima. Si Brother Glenn ay talagang siya ay nariyan sa Lutukan. Okay, yung batang masigasig din ng batang ito, si Brother Glenn Cordona. Brother Tony, maraming salamat po at God bless sa atin po dyan sa Iglesia sa Lutukan. God bless po. Ano? Kami mali magbisikleta dyan nung nasa San Juan kami. Pastor Ernie, thank you very much. Alright. At hopefully po ay ma-invite ulit kita sa mga susunod na mga linggo. At salamat, ikay laging available. At maraming nabibless sa iyong mga paglilingkod. God bless din sa inyo dyan ni Ma'am Connie, inyong mga anak at ang iyong buong distrito. Okay, tayo po ay pansamantala munang magpapaalam. Subalit patuloy po akong nag-aanyaya sa inyo. Bukas po, meron ulit tayong invited guest na magbabahagi, mangunguna sa ating devotional. Kaya pakishare lamang po ang ating link. Salamat po sa inyong support. Lumalago po ang ating programa at ang lahat po ay sa Panginoon po ang kapurihan. Ako po si Pastor Carol. Yan, si po. Yes. Carol at sa mga bata. God bless. Okay, yes po. Salamat, Pastor. Ayan, sa ngalan po ng Hope and Love Family, of course, Brother Joseph Pasamba, ikaw ay magpatuloy na magpalakas upang ikay aking makasama na dito sa ating broadcast. Namimiss na talaga. Ayan. Joseph, so, get well soon. Joseph. Get well soon, Brother Joseph. Ayan. So, ingat po tayong lahat sapagkat dumataas po ang kaso ng COVID, maging dito po sa Quezon, diyan sa Batangas at sa Laguna. Kaya po talagang tayo ay ingatan ng Panginoon, proteksyonan tayo. Mga kapatid, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Kita-kita po ulit tayo bukas. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Once again.
Good morning. And For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace outpouring. Don't turn away, for his love can't be replaced. Let him rule your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains